Hello Aquarius Collective, Sun and Rising, ako po si James. Kamusta po kayo and welcome to James Tarot PH. Diretso na po tayo sa inyong monthly reading for April 2025. So ano po ang mga targets nyo this month? Ano ang mga wish mong makuha, mga plans mong gawin? Ano ang mga target mong mga manifestations? So, gamitin nyo po ang aking comment section as your manifestation board. Isulat nyo po dyan ang inyong mga wishes, plans, mga I claim, I plan, I wish, yung mga ganyan po. Feel free to use my comment section bilang inyong manifestation board and we'll see kung alin dyan ang matutupad sa inyong mga pangarap this month. Na pagkakaloob sa inyo ng inyong spirit guides, angel guides, ni God. So, feel free po, gamitin nyo po yan. Thank you po again for the likes, for the shares, for the subscriptions, and also for those who are not skipping the ads. Maraming salamat po sa inyong generosity and kindness. Gamitin nyo lang po yung intuition po ninyo ha. Yun po ang inyong armas sa ating reading para makuha nyo po ang right messages na kaloob sa inyo ng mismong inyong spirit guides. Kaya po nila kayo gustong manood this time kasi may makukuha kayo dito para sa inyong life. So, yung ibang information para sa ibang Aquarius po yun. So, kaya kailangan nyo malakas na malakas mong intuition this time. Ano ang naghihintay sa iyo this April? Start na tayo. Inhale and exhale. At the center of your reading, you have the Ten of Wands. In the area of what you want, you have the Devil card. In the area of what you need, you have the Fool card. In the area of what's affecting your current energy, may Knight of Swords. In the area of your near future, meron kang Seven of Pentacles. Beautiful. In the area of your challenge, meron kang Nine of Pentacles. In the area of your fortune, meron kang the High Priestess. Beautiful answers. May darating silang mga sagot this time. In the area of your divine advice, meron kang King of Pentacles at the Queen of Cups. Wow, beautiful. In the area of your outcome this month, Aquarius, meron kang Eight of Cups. Huwag mo ipaglaya. Parang choosing yourself, choosing what's better in your life. So pag-usapan natin yan later. Let's have what's on the bottom of your deck. Meron kang Five of Wands. Pareho kayo ni kanina, ni Libra. Pareho kayo ng bottom of the deck, Five of Wands. I'm seeing here, parang may mga conflict ka ba sa life mo now? May mga di pagkakaunawaan sa family, sa friends, sa relasyon o kaya sa trabaho? Meron ka ba mga bagay na gusto mong mangyari pero parang yung kabilang side ayaw niya? So hindi kayo nag-meet eye to eye. O di kaya sa personal mo to, sa internal problems mo, sa isip mo na parang hindi mo maisip kung ano yung tamang path o tamang way na gawin. So meron kang conflicting thinking this time o mga bagay na iniisip mo na gulong-gulong-gulo ka na. So ano to yung mga bagay na kailangan mong bigyang tuldok this month, Aquarius? So isipin mo yan na upuan mo, ano yung mga bagay na kailangan ko ng tigilan o kailangan ko ng putulin o kailangan ko ng upuan para once and for all masagot ko na o maging clear na sa mind ko, okay? In the area of your core, your center reading, you have the Ten of Wands. May mabigat this time, Aquarius. May mabigat na dalahin, damdamin, puso, isip. Something about a conflict with a certain part of your life, pwedeng love life, trabaho, negosyo, o pamilya, o kaya sa sarili mo mismo. Ano yung mga dalahin mo na yan? Ano yung mga problema na yan? Like I've said kanina, kailangan mo itong upuan, kailangan mo na itong once and for all harapin para gumaan-gaan ang pakiramdam mo, gumaan-gaan ang responsibilidad mo. I'm seeing kasi parang breadwinner ka o kaya ikaw yung main source of income. So you're thinking parang ako na lang balagi. Tinatry mong sabihin sa kanila pero lagi na uuwi sa conflict. Sabihan ka na makasarili ka o kaya gusto mo nang kumawala, gusto mo na mag-solo, ganyan. So naririnig ko yun. Yan, nagpiping yung tenga ko, something about synchronicity on your, parang may gusto kang gawin, pero kakaiba ito sa responsibilidad o itong ginagawa mo. Parang you want to detour o mag-iba ng path. Parang this time gusto ko naman itong gawin sa sarili ko. Pero pag ginagawa mo yun at sinasabi mo yung plano mo, ang daming sinasabi, ang daming mga misinterpreted ideas about sa plan mo. Parang gusto mo lang naman mag-level up, gusto mo naman sundin ang puso mo. Pero other people are treating that and reading that as very selfish or different. So parang ikaw, ano bang gagawin ko? Para naman yung sarili ko. I've given a lot for my family. O nagsakripisyon na ako a lot of times. This time naman siguro kung 18 years ka na dyan sa abroad, parang iniisip mo, bakit wala akong ipon? Para naman yung pansarili ko? Wala pa akong love life. Solo lang ako. Para naman ako. O kaya solo parent ka. Dahil mong responsibility, hindi lang anak mo, pamilya mo pa, kamag-anak mo pa. Tapos iniisip mo, someone is there for me, pero parang ang hirap
ang hirap niyang pagdesisyonan because ang dami mong responsibilidad. So there are things in your life na parang ayaw mo unahin yung sarili mong kaligayahan, ano? But I'm really hearing you need to talk to the people that you love, sa mga taong concern na ito, and tell them na ito yung damdamin ko, ito yung gusto kong mangyari, hirap na ako, help me ease the pain or ease the burden. Siguro kailangan mo nang i-delegate sa ibang tao yung responsibility na kaya nyo naman na yan gawin nyo na yan. Let me live my life, ganyan. So, kung halimbawa sa trabaho, merong mabigat, tell your coworkers na paano ba natin ito ma-delegate? Paano ba natin paghati-hatian tong trabahong ito so that hindi lang puro ikaw. Okay, Aquarius? The Ten of Wands being clarified by the Ten of Pentacles. Yes, you're thinking long term. Like I've said kanina, may gusto kang puntahan, may gusto kang gawin, kasi iniisip mo yung sarili mo naman, parang for the next 10 years, ano na ba ako? Ganto pa rin ba ako? Nagbibigay pa rin ba ako support sa family ko? Paano naman ako? Wala akong ipon. Kung ito ang trabaho kong ginagawa ko now, 10 years from now, ito pa rin bang gagawin ko? Hindi ba ako mag-level up? Ang daming conflict sa isip mo na parang, will I push for this o stay pa ako? Or will I say this? Baka naman ma-misinterpret, baka sabihin, hindi ako grateful sa trabaho ko. So, yung dahil mong push and pull sa isip mo at saka sa ibang tao, no? So, this time you're thinking pang matagalan. Para sa future, your legacy, stable, ano? So, nasa sa'yo yan. You should really talk to them na. So that maging peaceful ka rin sa puso mo na at least ginawa ko. At least nagbigay ako ng effort. So that maabot ko naman yung sarili kong pangarap and the things that I want for myself. Okay? In the area of what you want, yes, gusto mo nang putulin talaga itong mga bagay in your life na feeling mo pumipigil sa'yo. Whether toxic friends, toxic people, toxic kamag-anak, kung toxic man ang parents mo sa'yo o mga anak mo, gusto mo silang parang disiplinahin o kausapin, parang gusto mo silang prangkahin na, huy, hindi ako forever ganito, kailangan ko rin ng ganito. You're putting boundaries na and you're seeing the toxicity within your friend groups or within your circle na parang paulit-ulit na lang itong circle na ito, hindi na ako nag-level up o hindi ko na nakukuha yung kaligayahan for myself. So, this time, face the music, face the truth, know your boundaries, let them know how you feel, para makaalagwa ka na sa life mo, okay? Whether love life man to, family, friends, o sa trabaho, o sa negosyo, something in your circle na feeling mo nagpapahila sa'yo pababa, okay? The Devil cards being clarified by the Five of Wands. Dalawang beses lumabas ang Five of Wands. 555 means changes. So now talaga may gusto kang baguhin sa life mo. You want something else, you want to level up, you want to change the system, ganyan, in your family o sa trabaho o sa saan man yan. Because there's parang quarrels o di pagkakaunawaan, whether within you or with other people, and you want to cut it off. Kasi yan ang magiging daan para umalago ang life mo. In the area of what you need, sabi sa'yo ng spirit guides mo, kailangan mo daw ng bagong simula. You need to take a risk. Kailangan mo sumugal sa buhay mo. Kasi kapag hindi, paulit-ulit lang yan. I'm hearing you want to change for the better. Para sa kinabukasan. Solid foundation in your life. Kung gusto mo na makabili ng ganito, ng ganyan, makapag-ipon o makahanap ng tamang tao for you, your person, para magkaroon ka ng sarili mong pamilya. Nandun yung isip mo eh. Pero naharangan nyo ng mga burdens, mga responsibilities, task, mga nakaatang sa'yo na hindi mo maiwan kasi nga sa'yo lang nakaasa, hindi ba? This time, you're being encouraged. Encouraged, yes, because sa'yo pa rin naman, to take a leap of faith. Gawin mo na yung mga bagay na gusto mo. Kung talagang naniniwala ka na yan ang babago sa future mo, yan ang babago sa kinabukasan mo, na you're running after the things for your happiness at hindi ka ma-stuck yan sa bagay na yun, parang for the 10 years, for the last 10 years, ito lang ginagawa ko, hindi na nagbabago. May bukas pa ba para sa akin? Mahahabol ko pa ba? Kasi hindi naman sa lahat ng pagkakataon, the opportunities are there or the blessings are there for you to grab it, hindi ba? So, am I too late for a miracle? Sabi nga ni sa pelikulang sa pelikulang Encanto, am I late for a miracle? So now is the right time for you to check on that and take a leap of faith and try something new. Take the risk, take the plunge, and go on to a new life, a new start for you and your future, okay? The Fool card is being clarified by the Six of Swords. Yes, going to calmer waters. This new start, this new beginning, itong lakas ng loob mo, pagsugal mo, dadaling ka niya sa calmer waters. Because Six of Swords is galing ka sa tumultuous waters. So, yung parang sobrang gulo, sobrang hirap, sobrang sakal, o sobrang
feeling mo drain na drain ka o pagod na pagod ka, stress ka. But this journey, itong pagsagwan mo papalayo, dadalhin ka rito sa tahimik na buhay, sa pangarap mong buhay, sa area ko saan hindi ka mahihirapan. Yun, nandun yung puso mo, yun nandun yung kaligayahan mo. Kahit nahihirapan ka, pagod ka o maraming struggle, pero nandun yung puso mo eh. Sinunod mo yung puso mo, diba? So, dadalhin ka pa rin niya sa calmer waters mo. So, this sugal, this pagtalon sa mga bagay na bago sa life mo, parang you are ready to jump, you're ready to start over. That will bring you to a calmer water, a calmer life, okay? In the area of what's affecting your current energy, merong Knight of Swords. Parang meron kang gustong habulin. Merong isang, I don't know why, pero yung dating kasi sa akin, there's an opportunity na nakikita mo and you're thinking, kailangan kong iwan yung isang aspeto ng life ko o buhay ko, whether tao man to o sitwasyon o environment. Kasi pag hindi ko to kinuha, baka mawala to sa akin. Yan ang iniisip mo now. Na parang pag hindi ko to ginrab, baka masayang, baka malipasan ako, baka hindi ko maabot, o baka wala ng time para umikot siya ulit for me. Baka ito yung pagkakataon ko. So, kaya you're starting to run for it. Ayaw mong sayangin yung pagkakataon. Kaya meron kang ganito, iniisip mo na ano yung mga bagay na kailangan ko i-let go o tao na kailangan ko i-let go at kailangan kong sabihan na I can't do this anymore. I'm running after the things that I want for my future and for my stability. So the Knight of Swords is being clarified by the Nine of Pentacles. Yes, you're running after financial freedom, your independence. Because Nine of Pentacles is also all about independence, enjoying your freedom, enjoying your hard work, getting what you want, and seeing the fruit of your labor. I'm seeing you na parang ako naman, para sa akin naman, it's time for me to go after that. And ayokong mahuli sa biyahe. Ayokong mahuli dun sa blessings na para sa akin kasi baka mamaya hindi na yun bumalik, ganyan. So that is the element very clear para sa'yo. So this time you're thinking for yourself, your independence and your freedom. Congratulations, because I'm seeing talaga for the longest time, you sacrificed a lot. You sacrificed a lot for other people. In the area of your near future, may Seven of Pentacles. Seeing the fruit of your labor. Meron kang pinaghirapan, meron kang tinrabaho, and now is the right time for you and you're asking, kailan ko ba makukuha? Sapat na ba yung effort ko, yung panahon? You're trying to assess or think na parang, para sa akin pa ba to? Kailangan ko na ba mag-ibang bagay? Kailangan ko na bang tignan yung ibang options? Kailangan ko na bang gawin yun? So you're thinking, parang naiinip ka na parang eto na ba yun? Hanggang dito na lang ba ako? O may bunga pa ba to? May ipipiga pa ba tong mga bagay na ito? So those are the things na parang inaano mo tinitimbang mo. For others, I'm seeing here na paparating na result for you. May darating sa yung good news. Whether nakuha mo na yung visa, nakuha mo na yung papers, sumagot na yung bumibili ng bahay, o kaya mabibenta na yung lupa, o kaya mabibili mo na yung condo unit, pasok na yung sweldo mo, pasok na yung ipon mo, or someone is telling you, uy, pwede ka na doon, approve na. So there will be a go signal for you. For other Aquarius po yan. So congratulations. The Seven of Pentacles being clarified by the Moon card. Yes, may mga sagot. Like I've said kanina, may assessment ka na parang, kailan kaya? Kasi the Moon card is all about questions. Yung mga hidden things in you or for you na hindi mo alam kung ano yung mga sagot. Hindi mo alam kung saan patutungo. Ang daming unclear things na parang, God, kailan ba? Kaya hinihintay mo tumubo eh. Ang dami mong tinanim in the past, ang dami mong pinaghirapan, pero you're questioning, oh God, paano ba to? Kailan pa ba? Mabibenta ko pa ba tong bahay na to? Mabibili ko pa ba yung lupa na yun? Madadala ko pa ba sa college yung mga anak ko? Gusto pa ba niya ako? Mahal ba niya ako? Kami pa ba? So, ang dami mong questions. But know that in the Moon card, malapit ka na sa finish line. Itong pundasyon na to, yan ang iyong indikasyon na malapit ka na sa dulo. Makukuha mo na yung result na hinihingi mo. Makukuha mo na yung sagot na matagal mong hinihingi. So, congratulations sa'yo, Aquarius. In the area of your challenge this month, Aquarius, you have the Nine of Pentacles. I'm seeing here na challenge sa'yo, since dalawang beses lumabas, gusto mo ng freedom, the challenge for you is to get that freedom or enjoy the things now. Because Nine of Pentacles is also about gratitude. So this time ba, pinapahalagan mo ba yung meron ka? I'm hearing kasi para ang dami mong gustong gawin, diba? Ang dami mong gustong simulan, gusto mong kumawala sa past, gusto mong kumawala sa norm, gusto mong magkaroon ng bagong simula, bagong buhay, kasi ang dami mong conflicts, ganyan, ang daming gulo.
Pero, are you having the grateful heart? Pinapahalaga mo ba yung nasa paligid mo? 5 years ago, yung bang dinasal mo noon, nasagot ba ng God now? Yung bang cellphone na hawak mo ay dinasal mo ba yan dati? Ngayon meron ka na, di ba? So, have this grateful heart this time. Learn to appreciate things kasi pag nakuha mo yun at nagawa mo yun, parang ina-appreciate mo yung meron ka, magiging malinaw ang isip mo kung ano yung mga bagay na gusto mo pa. Kasi dyan dadating yung parang appreciation and trust kay God and trust in yourself na makukuha ko to because dati nga dinasal ko lang nakuha ko eh. Ano pa kaya yung idadasal ko in the future? So now is the right time for you to have a grateful heart. Listen to yourself. Confirm your freedom. Kasi parang may gusto kang gawin pero ay wag na lang. So urong-sulong ka din sa mga bagay na gusto mo. So make sure na clear sa isip mo yung mga gusto mo and fight for it. The Nine of Pentacles is being clarified by the Death card. Yes. Ang challenge sa'yo is transformation. May mga bagay kang gustong kunin, may mga bagay kang gustong abutin. Financial freedom, your independence. Pero takot ka sa pagbabago, takot ka sa transformation mo. Parang nasa isip mo lang, fantasize mo yung mga gusto mo, pero ayaw mo ng pagbabago, ayaw mo simulan. Ayaw mo mag-take a leap of faith. Sinasabi sa'yo, diba, need mo daw mag-take a leap of faith, sumugal sa life mo, tumalon sa mga bagay na gusto mong simulan, magkaroon ka ng lakas sa loob to start over, pero takot ka mag-change it, takot ka mag-transform. So, yan ang kailangan mong isipin this time, Aquarius, is your ability to transform, ability to start something new and take action, okay? In the area of your fortune, ito naman ang maganda. Ang dami mong questions, diba, at darating sa'yo at the right time yung mga sagot. Ito yung sagot. With the Aquarius, oh, excuse me. Yung alarm ko. Yes, yun din yung, I'm feeling that is a confirmation because I've never had an alarm going off at my time of reading. So, in the area of your fortune, parang confirmation yun na darating sa'yo yung sagot. That alarm will give you the sign na parang, ito pala yung sagot. Sa mga bagay na hinihiling ko, sa mga bagay na hinihintay ko, God, parang kailan ba? I'm praying a lot. Dinadasal ko lagi, ito ba, kailan? So this time, I'm hearing there will be answers to you. Mararamdaman mo yan with your gut feeling, with your intuition. Palakasin mo yung intuition mo. Answers will come to you at the right time. You are favored, you are loved, you are being, ayoko sabihing favorite, pero this time, may mga bagay na darating sa'yo kasi parang kinalulugdan ka ng Diyos sa mga bagay na gusto mong makuha this time. So congratulations. The High Priestess being clarified by the Four of Wands. Ooh, may mararating ka daw this month. The threshold of finish line, whether makakagraduate ka na, may kasal, may binyag, makakabili ng bahay, o meron ka makukuhang sagot or result. Parang you're finishing something this time with Four of Wands. Finishing something and you will celebrate with your family kasi pinagkatiwalaan mo yung sarili mo, pinagkatiwalaan mo yung kakayahan mo, and you will get that answer. So congratulations. That answer will give you the enough power and courage to finish this. Kung ito man ay trabaho, parang that information para makakatulong yun para matapos mo na siya. O ma-end na yung isang bagay na matagal mo nang tinatrabaho at ginagawa. And you will celebrate it with the people na importante sa'yo. In the area of divine advice, meron kang King of Pentacles and Queen of Cups. King and Queen ito na magkaibang bagay about kaperahan and strategy and also your mind, spirit, and heart. I'm seeing here paalala sa iyo ng spirit guides mo sa pag-abot mo sa mga bagay na gusto mo, sa pagkamit mo ng pangarap mo, kailangan daw paratilihin mo yung tibay ng puso mo at saka peace of mind, peace of heart, yung tranquility and I don't know why pero kailangan daw kalmado ka. Parang sa pag-abot mo ng mga pangarap mo, kung nakakasira naman yan sa mental health mo o sa peace of mind mo, try mo maghinay-hinay. Try mo na upuan muna. Hindi mo makukuha ang bagay ng madalian o ng paspasan. Kailangan mo itong tiyagain, trabahuhin. Maging gentle ka rin sa sarili mo. That's what I'm hearing. Paalala sa ng spirit guides mo. Maging gentle ka sa sarili mo, sa heart mo. And these things take time. Good things, great things take time. So, make sure na gentle ka sa sarili mo. Huwag mo siya nang bugbugin ng sarili mo porque hindi mo pa naaabot o hindi mo pa nakukuha yung result. It will happen at the right time in God's perfect time. Okay? King of Pentacles being clarified by the Star. Yes. Ayokong pakita kasi medyo jubad si ate girl. So, yung mga bagay daw na pag-abot mo sa pangarap mo, it takes time. Be gentle. Okay lang yan. Huwag ka masyadong rush. Huwag ka mag-rush. Huwag ka masyadong yung parang ang tawag dito yung rough ka sa sarili mo. Be gentle to yourself, okay? The Queen of Cups being clarified by the Page of Swords. Yes, be playful this time because Page of Swords like a kid Parang bata pa ito na playful, nag-explore,
tatanong siya, ano po yan, ano yan? So parang, you're taking things in a childlike manner. Huwag mo siya seryoso. Kailangan kalmado ka. Peace of mind, peace of your life, i-prioritize mo yun para mas ma-attract mo yung money, swerte, prosperity, opportunities, okay? Ang iyong outcome na napakaganda na 8 of Cups, pag-usapan natin later. Let's have additional messages from the Divine. First, you have 43. Kung importante po sa inyo ang 43 o 4 and 3, this is a confirmation that this reading is for you. Owl Spirit, nakita po kayo ng owl anywhere, whether pictures, personal, or internet. This is a confirmation that this reading is for you. You see clearly now. Yes, with the High Priestess here, may kalinawan, may answer sa darating sa'yo para matapos na yung isang bagay, matapos na yung conflict. Merong answers din from the Moon. Kaya alam mo na kung anong gagawin doon sa mga hinihintay mong result o mga tinatrabaho mo. So, isa yan sa mga confirmation this month, Aquarius. Another message, listen to your inner music. Tawag ng puso, tawag ng loob. Hindi pwedeng sugod lang ang sugod o gawa lang ng gawa. Pakinggan mo rin yung puso mo. Kailangan kalmado ka. Know na dapat yung may paraan ka rin to speak up for yourself. Okay? Know your inner music. Ano yung totoong gustong-gusto mo? Okay? And go for that. Ito ang area na kailangan pag-focus on this month, Aquarius. Worry. I am learning that worry doesn't change an outcome. Yes. Ang dami mong gusto simulan gawin, daming burdens, daming bagong simula, daming gusto putulin, pero kung nag-worry ka, your stress, your worries, ang daling sabihin, di ba, yung mga stress, yung mga anxiety, ang daling sabihin na huwag gawin o i-avoid. Pero this time, i-try mo. Hindi mo masama mag-try, pero try mong wag alalahanin yung mga worries mo because that will not change your future, that will not change your past, and it will spoil your present. So make sure that you are present, you're happy, you're choosing happiness so that mawala o malimit yung mga worries mo. Ang iyong outcome na napakaganda konektado sa worry is 8 of Cups. Walk away from things, people, environment, and places na hindi nag-serve ng higher good mo. Kung gadala yan ng stress, worry sa'yo, o feeling mo hindi ka nag-move forward, o stagnant ka dyan, o stuck ka dyan, o kaya hindi siya nakakatulong sa pag-acquire ng iyong magandang future o mga pangarap mo, learn to walk away. Have the courage to walk away from toxicity, from conflict, from something na pumipigil sa'yo sa pag-abante. So, have that power and courage and tapang to walk away and choose yourself. Choose your future. Choose what's better for you. 8 of Cups being clarified by the 8 of Pentacles. Says, work on yourself. Work on what's better. Because 8 of Cups is all about working on things. So this time, work on choosing naman the better things. May mga bagay na kailangan ka i-prioritize, whether this skill or this job or this person or your love life. Parang time naman to, I don't know why, time naman to take this thing into spotlight. Parang ito naman ang kailangan mo pagbigyan ng atensyon kaysa yung mga bagay na palang feeling mo binabaliwala ka o feeling mo take for granted ka. So choose to walk away and achieve great things and run after the things na alam mong para sa'yo. Okay? Aquarius, that is your monthly reading for April 2025. Sa po kayo nakarelate, sa po kayo nakaresonate, comment down below and I'll be reading your messages. Thank you again for the likes, for the shares, for the subscriptions, and also for not skipping the ads. Maraming salamat po. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.